Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 4 hanggang 10. Sa mga Sagittarius, ihanda mo na ang yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan. And then mamaya sa dulo ng ating reading, sasagutin po natin yan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Sagittarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Sagittarius. Thank you po sa mga like, comment, at sa mga new subscribers natin, hello po, welcome po sa ating channel. I need your help mga Sagittarius. Keep on liking, keep on commenting. I-share nyo rin po itong video natin para po maraming talagang maging Sagittarius na makapanood sa ating mga readings. And please, 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 do not skip the ads. Malaking tulong po sa akin yan every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Okay? So, in your background energy, meron kang the High Priestess. Isang bagay lang, Sagittarius. Tinatawag ka ng iyong spirit guides na magtiwala sa iyong sarili. Alam ko nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, marami kang duda, marami kang takot. Hindi mo alam kung dapat ko ba itong gawin, dapat ko bang pagkatiwalaan ang aking desisyon, dapat ko bang sundin ang tawag ng aking damdamin. Pero here, sabi ng iyong spirit guides, just listen to yourself. You know what you need. You know what you want. You know what will make you happy. And you know the right choice. Listen to yourself and do it. Okay? Napakaganda po. In the area of your core energy, meron kang the Queen of Cups. It's all about you following your heart, your intuition. Alam ng puso mo kung anong dapat gawin. Alam ng puso mo kung kanan ba o kaliwa, siya ba o ito. Susunod ba ako doon o aatras ako? You will know what will be the best for you. No? So panahon to for you, Sagittarius, to honor what you feel. Alam ko minsan iniiwasan mo yan. Iniiwasan mong sundin ang puso mo. Iniiwasan mong sundin ang naramdaman mo dahil gusto mong sumunod sa agos ng ibang tao. Gusto mong sundin yung majority ng desisyon ng iba at ayaw mong mag-negate sa gusto ng nakararami. Pero sabi dito, paano ka liligaya kung hindi mo sinusunod ang gusto mo? So now, honor what you feel. Okay? Queen of Cups, the Ace of Pentacles. Pagdating sa isang bagong pagkakataon, ramdam ko dito, sabi ng yung spirit guides, you need to make sure na ito talaga yung gusto mo. Hindi dahil sa nagagandahan ka lang or nahikayat ka lang or napilit ka lang sa magandang salita o nabola ka lang ng taong ito na maganda doon, maganda dyan, kaya natin to, kaya natin yan. Pero you need to really ask yourself, is this what I want? Is this what I need? Will this make me happy genuinely? No? Kailangan mong alamin yan. Ask your intuition kung paano mo itutulay ang sarili mo sa pagpasok ng bagong biyaya. Kasi meron din sa inyo, tamad lang talagang tignan parang, yan, ayoko niyan, iba na lang. Bigyan mo muna ng chance. Tingnan mo muna kung, baka mamaya magbago pala isip mo. Baka mamaya okay pala yon. Hindi mo lang talaga nakita nung unang beses. So, kailangan mo pakiramdaman itong bagay na ito. Talagang hawakan mo siya, puntahan mo, tignan mo, buhisiin mo, para makita mo kung ano yung naramdaman mo talaga sa kanya. Para ma-feel mo kung may silbi ba to o wala. O kaya ko ba siyang panghawakan o hindi. Okay? So, just give it a chance. Pangalagaan mo para nang sa ganon tumubo at makuha mo yung successful outcome na nais mo. Okay? So, Sagittarius, ano ba tong mga bagong biyaya na pinag-iisipan mo ngayon? Kung tatanggapin mo ba o hindi, kung yayakapin mo ba o hindi, comment down below. I-manifest mo yan sa ating comment section nang sa ganon dumating sa iyong kaliwanagan at maramdaman mo talaga kung ano yung dapat mong gawin sa bagong pintuan or bagong pagkakataon na ito. Comment na po, it will happen for you. Okay?
In the area of what you need to focus on, meron po kayong the judgment card. Sabi dito ng yung spirit guide Sagittarius, kailangan mong itaas sa Diyos yung iyong mga takot. Marami kang alinlangan eh. Marami kang duda. And minsan, yan yung humaharang sa'yo. Na parang gagawin mo na lang, ino-overcomplicate mo pa. Minsan pinipigilan mo mangyari. Minsan pinipigilan mong matupad. Kasi nga parang feeling mo, takot ka or meron kang alinlangan sa Kanya. You need to surrender to God na parang sabi mo, God, if this is something really for me, sige ibigay mo, gagawin ko. Sige itulay mo, I will do my best. So panahon to answer the call. Panahon to really gawin. Yung talagang karapat dapat mong gawin this time. Sabi rin dito, meron ka daw mga dapat ma-realize eh. Especially, sabi ko nga sa'yo, pagdating sa biyayang ito na inaabot sa'yo or ino-offer sa'yo. I don't know why. Yung iba sa inyo, parang ayaw mong gawin kasi yung puso mo talaga wala doon. Ramdam ko yan ha. Pero meron din sa inyo, parang gusto mo lang itry. Gusto mong itest. Gusto mong matignan kung, sige nga, kung talagang para sa akin yan, subukan natin. Sige nga kung talagang may silbi yan sa buhay ko, sige, try natin. Why not? No? So, yung pagkilos mo dyan, it will make you realize the truth. If this is something talaga for you, or tinetest ka lang kung kaya mo bang magpapasok ng mga bagong biyaya sa buhay mo. Time for you to surrender and see the truth para alam mo yung gagawin mo. Okay? Clarify natin to. The Knight of Cups. Yes, talagang may ino-offer. May ino-offer sa'yo si tadhana o talagang trabaho ito o sideline o kaperahan or bagong pag-ibig pwede din. And you're not really that into that person right away or hindi ka ganun kagigil or ka-excited sa ino-offer sa'yo. Kaya naramdaman ko dito na ipagpa sa Diyos mo. Sabi mo, God, kung talagang para sa akin yan, kung talagang destined po yan para sa akin, sige ibigay mo. At gagawan ko ng paraan. Pero kung hindi po, paliwanagin mo sa isip ko para lumayo na yan at para mawala na siya ng problema sa akin. Parang ganyan. But here you are, tinatawag ka na yung spirit guides na alamin mo sa yung emosyon, sa yung puso, kung bet ko ba talaga tong bagong offer na ito at kung ano yung saysay niya moving forward. Kailangan meron ka ring vision of the future. Kapag tinanggap ko to, ano yung pwede kong tahakin for the next 6 months, for the next 6 years dahil sa offer na to. Kailangan nakikita mo yun para maramdaman mo kung may value ba siya o wala. At doon ka mag-decide. Okay? So, mga Sagittarius, taga saan po kayo? Saan po kayo nanonood ng ating reading for today? At ano po yung klaseng fiesta meron sa lugar ninyo? Comment down below. In the area of what you need, meron kang the Page of Wands. What you need this time is adventure. Adventure. Trying new things, exploring new options, giving yourself the time to have fun, to begin. Nakita ko dito sabi, huwag kang makontento sa mga nakasanayan na. Huwag kang makontento sa mga past experiences lang dahil napakalawak ng mundo, napakarami ng pwede mong magawa, pwede mong ma-experience, pwede mong mabili, pwede mong maranasan, ika nga. So do not close your chapter or close your doors para sa mga bagong bagay. Subukan mo lang, try mo lang and you will see kung ano yung magandang maaaring idulot nito sa'yo. No? The Page of Wands, you have the Death card. Yes, here, sabi ng yung spirit guides, kailangan talaga natin ngayon mag-transform. Yung old life natin, kumbaga parang hindi na siya applicable sa bagong buhay natin ngayon. Kaya kung merong mga dumarating at parang takot ka, ilang ka, baka yan na yung sign for you to accept the new things. Kasi parang binibigyan ka na ng pagkakataon ni God na magbagong buhay or makalasap ng mga bagong pagkakataon or makapagsimula muli, 'di ba? So, wag nating i-ignore ang new opportunity. Maaring chance natin ito para baguhin ang buhay natin. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Knight of Swords. Sabi dito, follow your heart. Napakasimple. Follow your heart. Give your full attention, energy, time, love, affection sa mga kahilig-hilig mo. Yung malapit sa puso mo. Dahil naramdaman ko dito na kung susundin mo ang puso mo, dyan ka talaga tunay na magiging successful, maunlad, mag-excel. Because
Pag sinunod mo yung pag-ibig mo, lahat maganda eh. Lahat may gana ka eh, 'di ba? So, kung sasayangin mo man lang din naman yung oras mo at energy mo, dun na sa tawag ng damdamin, 'di ba? Para sulit, para worthwhile lahat ng pinaghirapan, lahat ng pagod. Kung talagang kikilos ka na lang din naman, ay doon na sa malapit sa puso mo, 'di ba? Napakadaling filosofiya niyan para sa So, follow your heart at doon ka mag-effort, pero pinapayuhan ka dito na mag-iingat ka. Okay? Hindi porkat mahal na mahal mo yan o gustong gusto mo yan, eh bulag-bulagan ka na sa mga dapat mong makita. Pag kailangan ayusin yon, ayusin. Pag kailangan maghintay, maghintay. Pag kailangan makita yung truth, tignan mo yung truth. No? I'm not telling you to love everything with a blind eye. No. Kailangan realistic ka pa din, kailangan practical ka pa din, nagagawa ka ng paraan para yung gusto mo ay maging applicable sa life mo without sacrificing your own self or the people around you. No? Hindi porkat mahal mo yan, gusto mo yan, sisirain mo na yung relasyon mo sa paligid. No. You really need to be open-minded and be realistic. Nang sa ganon, tama yung action at talagang makuha mo yung bunga at maitanim mo yung tamang punla na maaring palaguin mo ng solid for a very long time. Okay? King of Swords, you have the King of Pentacles. Yes. Pinapayuhan ka maging traditional, maging practical, maging sigurista, no? Maging secured. Kumbaga, hindi ka susugal sa isang bagay na hindi pinag-isipan. Hindi ka magbibigay ng pera na hindi mo tiniyak na talagang babalik yung pera mo. Hindi ka pwedeng maglaan ng oo sa isang tao kung alam mong wala namang katibayan sa papel, di ba? So, you need to make sure na lahat ay legit, lahat ay talagang pinag-isipan, pinagplanuhan, konkreto, may tamang pag-uusap para hindi ka naman lugi, para hindi ka maiwang luhaan or maiwan na parang, hala, akala ko ganto, akala ko ganyan, hindi pala. 'Di ba? So make sure na hindi ka kikilos ng patalo. Kailangan i-make sure mo muna na garantisado ito bago tayo humakbang. So, bago tayo magmadali, kailangan isipin mo muna 'yan, okay? In the area of your near future, you have the 10 of Cups. This is really a fortune after difficulty. Naghirap ka with the changes, no? Talagang hinarap mo yung katotohanan, hinarap mo yung truth about your life, sinurrender mo kay God na parang, God, ko talagang para sa akin to, ibigay mo kahit hindi ako sure, kahit hindi ko gusto kung para sa akin talaga to, give it to me. And you really followed. You followed your destiny. At talagang sinunod mo yung tawag ng damdamin mo about something. At yung bunga or biyaya na dumating sa'yo na pinangalagaan mo, heto, nagbunga siya ng maganda for you. At hindi lang ikaw ang maapektuhan kundi pamilya mo. Some of you are shifting houses. Kita ko yan dito. Either, I don't know why, parang nakita ko na maraming grocery. Parang grocery spree. Punong-puno yung pantry ninyo, punong-puno yung ref ninyo. Some of you are talagang celebrating kasi may family member na nakapasa sa isang licensure exam or nakapasa sa isang entrance exam at talagang prestigious yung school niya. Nakita ko dito na marami kang family wish na matutupad this time at sobrang saya ng pamilya dahil nakuha ninyo. No? It's all about you bringing down kung ano man tong wish na ito. Dati pangarap lang siya pero ngayon nasa reality na. Congratulations. 10 of Cups, the Empress card. Yes, pampamilya talaga to. I don't know why. Meron sa inyo humihiling na magkaroon ng baby. May humihiling na magkaroon ng marriage or kasal or binyag. May naghihintay ng adoption. I don't know why, narinig ko yon. May naghihintay ng pampamilyang bagay. Congratulations, it will happen for you. Mabubuo yan, maipapanganak mo yan. And you're gonna be very, very happy dahil abundantly dumating yung healing mo. Pampamilya. Congratulations po. Okay? Para naman sa iba na hindi humihiling ng baby o ng adoption or family thing, merong kahalimbawa na negosyo, no, na maapektuhan yung pamilya mo kasi suportado mo na sila. O kaya meron kang bagong trabaho, talaga namang malago, babayaran ka ng malaki, or permanente na yung kita mo dyan, kaya masusupply mo na yung needs ng family. Congratulations. In your challenge, meron kang the Lover's card. Sabi dito, this week, ang challenge sa'yo ay miscommunication with your partner.
Maaaring meron siyang sinabi tapos iba yung interpretasyon mo, o meron kang sinabi vice versa, iba rin ang kanyang dinig, no? Sa panahon to para linawin yung mga issue, linawin yung mga bagay-bagay at magkaroon kayo ng pagkakaintindihan. Panahon din to for other Sagittarius na wala namang partner, na kailangan alamin mo na ngayon kung ano yung passion mo na dapat mong pagbigyan ng yung commitment, no? I don't know why some of you needs to make a choice. Mamili ka daw ng dapat mong gawin, dapat mong simulan, dapat mong pagkaabalahan, and listen to your heart, to your intuition, para malaman mo yung sagot sa mga dapat mong panindigan. Okay? Lover's card, the Queen of Pentacles. Sabi na yung spirit guides, your choices really matters this time pagdating sa yung kaching-kaching. Kung ito man po ay negosyo, kaperahan, ipon, project, that involves your finances. Tinatawag ka na yung spirit guides na magtulungan kayo ng partner mo o ng family member mo. Kailangan nagkakaunawaan, kailangan you're on the same page, at tulungan talaga. Kasi malaki tong bagay na ito eh. Parang trabaho ba to o negosyo ninyo? Kaya kailangan talaga teamwork dito. No? Halimbawa, ikaw gusto mo magtrabaho sa Japan tapos siya ayaw niya. So kailangan nyo mag-usap kasi sayang tong blessing. Sayang tong pagkakataon na to. Kaya kailangan yung talagang mag-usap at magkaunawaan. Halimbawa din, balak mo magtayo ng negosyo pero siya ayaw niya, iba ang gusto niya. So pag-usapan ninyo para itong balak niyong palaguin, talaga namang pareho kayong committed dito. Hindi pwedeng half-hearted, hindi pwedeng puro toxicity, hindi pwedeng ikaw lang ang gusto. Kailangan tulong-tulong kayo. Okay? In your fortune, meron kang breaking trail, a breakthrough is at hand. Yes, makakalagpas ka na daw sa isang mahirap na parte ng ginagawa mo. So, do not worry, everything will be fine. Kung ano naman tong kinakaharap mong hirap ngayon, naku, makakalagpas ka rin dyan at sasaya ka din. Mag-celebrate ka soon. Okay? In your fortune, meron kang temperance card. Ito po'y divine timing. Archangel Michael is here giving you the gift of that outcome. Talagang tinrabaho mo to, pinagsumikapan mo, nagpasensya ka, hinabaan mo ang iyong pang-unawa at pag-intindi. You kept on working on this every single day. Kahit pagod ka, ginagawa mo pa rin. Kahit puyat ka na, ginagawa mo pa rin. So asahan mo yung magandang resulta this time. Dahil sa tiyaga at iyong pagsusumikap. Congratulations. Tuwang-tuwa sa iyo si Archangel Michael because you have given your all for this. Kaya ibibigay niya sa iyo yung regalo this time. Temperance card, the Lover's card. Okay? Sabi dito this week, kung meron ka man daw choices, talagang pinapanindigan mo, it will go along in your favor. Basta talagang matyaga ka lang, masipag, ganyan, at seryoso ka dito, nako, walang question iyong-iyo ito. Kung ikaw man po ay naghihintay ng union or magandang sagot sa iyong partner, basta pag-usapan nyo lang, you will come up on a good outcome dito. I don't know why. Naghihintay ka ba ng love life? Naghihintay ka ba ng bagong soulmate match, Sagittarius? Parang narinig ko dito darating siya this time. No, tong soulmate match na ito, talagang taong makakaunawa sa iyo. Magkaiba kayo eh. Pero swak na swak ang energy ninyo, no? For others yung naghahanap ng trabaho, naghahanap ng sideline or passion, it will come this time. Pero syempre, kailangan dyan ng hard work, sipag, tiyaga. Pero dahil mahal mo nga yan at gustong-gusto mo, mag-e-enjoy ka dito. Congratulations, okay? In your divine messages, meron kang your hard work is paying off. Yung mahirap na trabahong yan, yung pag-sumikapan mo, mapapalitan yan ng magandang outcome. Congratulations. In your divine messages, meron kang the Six of Swords. Sabi dito, makakasulong ka na. May progress na, kumbaga. Kung meron ka mga bagay na na-stuck ka, nahirapan ka, halimbawa, loan yan, or documents, or interview, or training, kung ano-ano man yan na parang feeling mo nakabinbin at walang paggalaw, ito yung malaking sign sa'yo na makakapag-move forward ka na, makakaabante ka na, wala nang harang, wala nang pigil, dire-diretso na ito. Congratulations. Six of Swords, the Moon card. Yes, sabi na yung spirit guides, yung dating malabo, ngayon malinaw na. Yung dating nakatenga, ngayon aandar na. Yung dating walang kasiguraduhan, ngayon payapa ka ng lalarga doon. Kasi meron ka ng pinanghahawakan at mailalaban mo na siya hanggang dulo, hanggang sa makuha mo yung good outcome.
Kung dati maraming tanong, kung dati maraming paano yun, paano yan, hindi ko alam yun, hindi ko alam yan. Pero sa kabila ng mga tanong mo, ramdam ko dito na you will follow talaga what you feel is peaceful, kung ano yung magaan, kung ano yung panatag ka eh. Panatag ka sa action na to kahit hindi mo naiintindihan. Parang ganon. Halimbawa, pinapipili ka kung Canada or Japan, pero ramdam mo talaga na parang pan-Japan ako eh. Ramdam mo maluwag sa'yo eh. You feel it eh. So parang doon ka pupunta kahit malabo, kahit di ka sigurado. Kasi you know that this will lead you to a peaceful, better solution or better option. Kaya katiga ng intuition, talagang payapa kang pupunta sa mga para sa'yo. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have August and May. Oh, ngayong May, Sagittarius, meron daw kayong milestone ngayong May. Kung importante po sa inyo ang May saka August, halimbawa, meron kayong kaibigan, kamag-anak, kapatid, magulang, asawa, na birthday or anniversary ay May or August, kung yes po ang sagot, ibig sabihin, this reading is for you. Kung wala naman po, asahan mo sa Mayo, ngayong Mayo, at ngayong August ay meron kayong milestone sa buhay ninyo. Congratulations. Another message, you have temporary situation. Yes, kung ano yung mga problema, temporary lang yan, malalagpasan mo yan, and kayang-kaya mo yung lusutan. Okay? You also have, family wishes come true. Yes, sabi ko nga sa inyo, may pampamilyang wish na matutupad this time. Congratulations. So, Sagittarius, ang outcome mo for May 4 to 10, you have the Knight of Wands. Beautiful. Knight of Wands, good news ito. Good news after good news after good news. Dahil sinunod mo yung puso mo, sinunod mo tong passion mo, kitang-kita ko dito na ready ka nang lumarga. Parang hindi ka na papapigil pa kahit kanino. Nobody can stop you. Nobody can hinder itong passion mo, itong fighting spirit mo, itong dedication mo na subukan, itry, gawin yung isang bagay. Ramdam ko dito na kapag decide ka na, kahit hindi ka sigurado, kahit hindi ka sure sa dadatnan mo doon, pero ramdam ko dito na yung tapang mo ang magdadala sa iyo sa new adventure and blessing na ito at talaga namang kayang-kaya mong gawin simula ngayong Mayo. Congratulations. Knight of Wands, the Temperance card. Yes, handa kang magtiis, handa kang kumilos, handa kang magpagod, handa kang magpuyat, handa kang ibigay ang lahat para lang mabuo itong bagay na ito. Ramdam ko, sabi mo, ayaw kong sayangin yung chance, ayaw kong sayangin yung pagkakataon, kaya I will fight. I will enjoy the journey, come what may na. Basta sundin ko lang yung puso ko, basta ibigay ko lang yung gusto ko, basta habulin ko lang yung tawag ng aking damdamin. Kitang-kita ko dito na you will build it slowly but surely. At talagang kitang-kita ko dito yung pasensya mo, tiyaga mo para ma-create siya. Congratulations, okay? So Sagittarius, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Okay? Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Emperor card, the Three of Pentacles, and the Eight of Pentacles. At the bottom of your deck, meron po kayong the Moon card. Medyo parang gusto mo nang umahon sa problema mong to, no? Parang at some point, feeling mo wala ka ng pag-asa, parang feeling mo ang hirap-hirap niyang gawin, parang walang tumutulong sa'yo, parang ang hirap-hirap umahon, ano? And ang daming hindi sigurado, ang daming mong tanong, and very, very unclear lahat. But sabi dito ng yung spirit guides, kailangan mo maging matapang ngayon. Kailangan mo umaksyon na itong problemang to, temporary lang yan, at kayang-kaya mo yung lusutan. You need to put all of your energy, expertise, no? At saka abilidad para masolusyonan to. Sabi daw, you need to work on this. Kailangan mo tong pagtrabahuhan, kailangan mo tong pagsumikapan, hindi mo kailangan mag-give up. May mga taong tutulong sa'yo. Maaring kapatid mo, magulang mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, best friend mo. Hindi mo to dapat gawin mag-isa. Kaya ka lalong nahihirapan, it's because nakakulong ka sa sarili mong isip. At kailangan mo ng other opinion. Kailangan mo ng other ideas. Because their ideas will enlighten you na parang, uy, oo nga, tama ka. Ba't ba ako nagpapakaiyak-iyak dito? Tama nga yung sinasabi mo. Parang ganyan. So, let other people help you para tumapang ka, lumakas yung kumpiyansa mo, at mas bumilis yung trabaho, bumilis yung ginagawa mo, at talaga namang umikot to in your favor, at mas mabilis yung resolution or outcome.
makakaahon ka sa problema mong yan, sa question mo na yan. Other people will give you that help. Kaya ngayon pa lang, laksan mo ang loob mo, maging matapang ka, and continue working on it. Huwag mong sukuan, huwag mong bitawan bigla. Marami ka pang pwedeng gawin para makaahon dyan, makabawi dyan sa tulong ng mga ito. So, help is coming. Your bravery is fighting up para sa'yo. Kaya continue what you're working for because this is something na talagang magpapaahon sa'yo sa problemang ito. Okay? So, if your question is a yes or no, the answer is yes. Yes, yes, yes. May darating na tulong, may darating na guidance na magpapalakas ang loob mo para makabawi na. Okay? So, congrats po sa inyo and good luck. Ito rin po ang inyong May 4 to 10. Saan po kayo nakaresonate sa mga readings natin? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Sagittarius this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.